Sumainyo ang Panginoon. Para sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa uling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at gagawin niyo ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Bati mo naman yung katabi mo, sabi mo, "Good afternoon, brother. Good afternoon, sister. And happy Easter." Yan. Nasa Easter pa tayo, no? So, bawal ang nakasimangon. Dahil dyan, may akong kwento sa inyo. May isang mag-asawa na yung kanyang misis ay malapit ng malagutan ng hininga. No? So sabi ng mister, no, "Han, no, sana magbati na tayo bago ka man lang pumanaw sa mundong ito." Sabi niya, "Sige, Han." No? "O sige, dear." No? Pero sabi niya, "Aminin mo muna sa akin, no? Yung bang ating bunsong anak ay anak ko talaga?" Sabi naman niya, "Bakit naman?" Sabi ng asawa niya. "Kasi," sabi niya, "sa tatlong anak natin, yung pangatlong pinakapangit sa lahat. Sigurado ka bang anak ko yan?" Sabi ng mister sa misis. Alam niyo, sabi ng misis, kahit na nahihirapan na siya huminga, sabi niya, "Alam mo, Han, sa totoo lang, ano yun? Yun ang tunay mong anak." Sabi niya, yung dalawa hindi niya talaga tunay na anak. No? And then, ngayon pang isa, no? Ito naman, yung isang bata, no? Na kapag siya'y pinapatulog isang araw, no? Sabi nung kanyang lola, "Oh, Christy," sabi na natin Christy yung pangalan ng bata, "Christy, sige matulog ka na, no? Gabi na." So sabi ni Christy, "Sige, lola, goodbye, lola." Alam nyo, kinabukasan, namatay yung lola. Malungkot siya, paano naman yan? Then, gabi naman, yung lolo naman ang nagano doon sa bata. So sabi niya, "Oh, Christy, tulog na, gabi na." No? So, si Christy, natulog ulit. At sabi niya, "Goodbye, lolo." Kinabukasan, namatay naman yung lolo. So, nagtataka sila, bakit gano'n? Para bang alam nitong bata yung ano. So, last gabi naman, yung mga ilang gabi, si Yaya naman. Yan, sabi nung Yaya, "Christy, matulog ka na, no? Gabi na." So sabi niya, "Sige po." Sabi niya, "Goodbye, Yaya." At kinabukasan, namatay naman yung Yaya. No? Di, medyo naubos na sila. No? Hanggang sa yung tatay naman. So, kasi yung asawa niya nagtatrabaho. So, siya yung nagkakatoka. So, sabi nung tatay, "Oh, Christy, sige na, matulog ka na, anak." No? At alam niyo, sabi ng anak niya, "Goodbye, tatay." Ako, kinabahan na yung lalaki. No? Kinabahan na yung tatay niya. So, anong ginawa ng tatay niya? No? Kasi sabi nung, para bang lahat ng sinasabi ng anak ko namamatay. So, ang ginawa niya, hindi siya pumasok sa
trabaho. Kinansel niya lahat ng kanyang appointment, no? At nagburo siya sa bahay, nagburo siya doon. Kasi nga, no? Natatakot siya na may mangyari sa kanya sa susunod na araw dahil sabi ng anak niya, "Goodbye, tatay." At alam niyo, laking gulat niya, no? Na kinabukasan, buhay pa rin siya. Ay, salamat, sabi niya, hindi pala totoo yun. No? Maya-maya, no? Dumating yung asawa niya, sabi niya, "Han, o ano yun? Di ba nalaman? Anong balita? Namatay yung hardinero natin." Anyway, sinong alam yung istorya? To make it clear, yung tatay pala ng bata is yung hardinero. So, bakit ko sinabi itong dalawang kwentong ito? Kung kayo nakikinig sa Ebanghelyo, sino yung lumabas bago sinabi ni Lord yung command na mag-ibigan kayo? Sino? Kita nyo, nakalimutan nyo na kagad. Sino yung lumabas sa huling hapunan bago sinabi ni Lord, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo? Sino? Si Judas. At alam niyo naman kung anong ginawa ni Judas, hindi po ba? Anong ginawa niya? Pinagkanulo niya si Jesus. Itinakwil niya ang Panginoon. Kaya nga, hindi narinig ni Judas ang sinabi ni Jesus. Ang napaka-importanting huling habilin ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Bakit? Kasi sa isang taong nagtatakwil, sa isang taong hindi faithful, walang puwang ang pag-ibig ni Kristo. Tandaan po ninyo yan. Kapag ikaw ay nagkakanulo kay Jesus, hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo si Jesus. Kasi itinakwil mo siya. Kasi ipinagkanulo mo siya. Pwede mo bang sabihin na tinraidor ka ng isang tao, binenta ka ng isang tao, sabihin mo mahal ka niya? Kapag ikaw ay itinakwil, isang sign yun. At yun ang kabaligtaran ng pag-ibig. Isang pag-ibig. Ikatwa. At alam niyo po, gaano man tayo kamahal ng Panginoon, alalahanin natin, siya ay tapat sa atin. Tayo ang nagtatakwil sa Kanya. Tayo ang, sabi nga, spiritual adultery. May tinatawag na spiritual adultery. Ano yung spiritual adultery? Yun yung Kristiyano tayo, pero yung ating puso ay sana dalawa ang puso ko. Kung subaga sa Tagalog, namamangka sa dalawang ilog. Hindi po ba? Ayan, kita mo niyo po ninyo, no? Paano mo malalaman? Ang daming halimbawa ng mga Kristiyano na mayroong spiritual adultery o namamangka sa dalawang ilog. Isa na doon, yung may mga Kristiyano at Katolikong naniniwala sa pamahiin. Yan, superstition. Sabi nga ni Father, isang pare, sabi niya, isa daw sa pamahiin yung, huwag kang maliligo pag may patay. Paano yun? Hindi ka maligo, iba naman yung mamamatay. Bakit? Sa amoy mo. Hindi ka naman maawa dun sa... Sabi nga niya, Kaya nga, sabi niya, hindi totoo yun. Marami tayong mga pamahiin, na bawal, pag magbisita ka ng isang patay, kailangan ka muna, huwag kang magbisita sa another na patay, and so on and so forth.
Ganun. At hindi lang yun. Meron pa yung tinatawag na synchronization o synchronization. Kalimutan ko na yung term. Ano yun? Yung bang dalawang pinaniniwalaan. Ano yun? May isang magandang halimbawa ay yung isa naming friar na nag-bless siya ng bahay. Maya-maya, sabi niya, nakita niya dun sa altar, may Sacred Heart, may Mama Mary, at mayroong kalbo na mataba. Na may mga ano pa, yung Buddha. So sabi nung pare, after mag-blessing, sino yung kalbo na yung kasama ng Sacred Heart na mataba, na may nakahubad na ano yung sabi? Para magpalusot yung sister. Sabi niya, yun yung lolo ni Jesus. Kita niyo, palusot. Pero si Buddha pala yun. Kita niyo, ilang beses natin pagkakanan, itinatagyan sa Panginoon. Kasi, alalahanin niyo, ang tunay na nagmamahal, isa lang ang iniibig. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Isa lang. At ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. He is faithful to all of us. He is faithful to His church. At paano pa natin ipinagkakanulo? Itinatakwil ng Panginoon, yung ikinahihiya natin ang ating pananampalataya. Di ba? Yung iba, pag nasa simbahan, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pag nasa labas na, parang nagbubugaw na ng langaw. Di ba? Parang ikinahihiya niya mag-sign of the cross. At yung iba, kahit na mga members, ito maraming tatamaan, members ng isang congregate, na mayroong mga medals, cross, miraculous medal, Benedictine cross, minsan may tinanong ako, sister, sabi ko, sister, asan na yung medal na binigay ko sa iyo? Sabi niya, ay, nandito pa din. Yasa na, tinago ko sa shirt ko. Ay, bakit mo tinatago? Hindi ba? Hindi mo ba pinagmamalaki na ikaw ay naniniwala, nagmamahal kay Mama Mary? Bakit mo tinatago? Yung krus nyo, asa na? Sino dito may mga medal, may mga very good. Huwag na itago. Lalo kung kayo nagsisimba, huwag niyong ikahiya ang inyong pananampalataya, ang inyong pinaniniwalaan. Huwag niyong ikatwa si Jesus. Kaya nga alam niyo, natutuwa ako dun sa mga kumakain sa labas na nagdadasal pa rin bago kumain. Kahit nasa fast food, nagdadasal sila. Tama lang. Huwag natin ikahiya. Buti, kita nyo, yung mga Muslim, yung ating mga kapatid na Muslim, tingnan nyo sila. Kapag ka-oras ng kanilang pagsamba, kahit nasaan sila, punta kayo sa Davao, dito sa Manila, sa may bandang Muslim area, pagka oras na sila isasamba, kahit nasaan sila, ilalagay nila yung kanilang, anong tawag doon? Mag-aano sila? Sasamba sila, kahit saan sila. Hindi sila nahihiya dun sa kanilang pinaniniwalaan. Tayo, kahit na nag-angelus na, sige pa rin tayo. Kahit na nagsisimba na, sige pa. Lakad dito, lakad doon. Tingnan po ninyo. How do we express our love for Jesus?
At paano natin siya itinatakwil sa ating mga ginagawa. At panghuli, paano natin ipinagkakaroon si Lord sa kanyang pag-ibig sa atin? Hindi natin inaalam at inuunawa yung ating pananampalataya. Yun. No? Kasi, karamihan sa atin, pinagkakatiwala lang natin sa mga katikista yung magturo ng pananampalataya sa ating mga anak at sa ating mga pamangkin, mga apo. No? Tanong po kayo, kailan ninyo in-explain sa inyong mga anak at apo yung pagsasign of the cross? Ha? Sino dito nag-explain sa kanyang anak, pamangkin, apo, bakit tayo nagsasign of the cross? Kita nyo, tahimik kayo. Kita nyo? Yung iba sa atin, iniintay pa na, si Father magturo niyan. Explain ni Father yan. Of course. Kayo po dapat ang makaalam niyan. Kayo po dapat ang unang magturo. At kayo din dapat makaalam. Kaya nga alam nyo, sabi ni Blessed Fulton Sheen, marami daw Katoliko ang lumilipat ng ibang pananampalataya dala ang maling paniniwala. Dala yung maling paniniwala. Bakit? Kasi, nung nasa Katoliko pa sila, hindi nila inalam muna yung kanilang pinaniniwalaan at naniwala agad sila sa sinasabi ng pastor, ng na yun, na hindi muna nila inaalam, binabasa yung katekismo kung bakit ganun ang ating paniniwala. Kita ninyo? At marami ang lumipat sa sekta na wala talagang alam sa ating pananampalataya. Kaya kita nyo, maririnig nyo sa kanila, puro panunumbat, puro pagputya. Bakit? Kasi hindi naman nila alam yung pinaniniwalaan natin. Sabihin, sinasamba natin si ganito, sinasamba natin yung rebulto. Pero sa totoo lang, sila yung mga, nung Katoliko pa sila, hindi sila nag-aral, hindi sila nagbasa, hindi sila nagsaliksik ng katotohanan ng ating pananampalataya. Kita ninyo, maraming bagay ang ginagawa natin na kung saan itinatakwil natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero sana, ngayon na alam na natin, gawin natin. Mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang ating pananampalataya. Mag-aral tayo. Lalo ngayon, meron naman tayong AI, meron tayong social media, nandiyan yung EWTN, nandiyan yung mga CBCP News, nandiyan yung Vatican. Ngayon nga pala, ay yung pagsisimula ng Petrine Ministry o pagiging Pope ni Leo XIV sa Vatican. So, yan po, napaka-importante na malaman natin na from now on, magiging full na yung kanyang papacy as the 67th successor of Saint Peter. At sana yun din, mahalin natin ang ating simbahan. Mahalin natin si Pope bilang pagtupad sa inuutos sa atin ng Panginoon na mag-ibigan